Magandang umaga po at welcome po sa ating programa, My Morning Manna with Pastor Oji. Ang awitin po na inyong narinig ay I Surrender All ni Jadon Lavic sa kanyang album na Roots Run Deep. Sa wala pong pagtatagal ay buksan po natin ang ating mga Biblia sa aklat po ng mga hari. Unang hari, Kapitulo 19, versikulo 9 hanggang 12. First Kings chapter 19, unang hari, chapter 19, verse 9 hanggang 12. Ito po ang pagkasalin sa ating wika. Pumasok siya sa isang yungib at doon nagpalipas ng gabi. Walang ano-ano'y nagsalita sa kanya si Yahweh. Bakit ka narito, Elias? Sumagot si Elias. Dahil po sa aking pagmamalasakit para sa inyo, Yahweh, Diyos ng mga hukbo. Tinalikdan po ng bayang Israel ang inyong tipan. Winasak nila ang iyong mga dambana. Ako na lamang ang natira at pinaghahanap nila ako upang patayin din. Ganito ang sagot sa kanya, lumabas ka at tumayo sa ibabaw ng bundok sa harapan ko. Pagkasabi nito'y dumaan si Yahweh at umihip ang napakalakas na hangin. Sumabog ang bundok at nagdarugdog ang mga bato. Nagkadurug-durug ang mga bato sa lakas ng hangin, ngunit wala siya sa hangin. Nang tumigil ang hangin ay lumindol, ngunit wala sa lindol si Yahweh. Pagkalipas ng lindol ay kumidlat, ngunit wala rin sa kidlat si Yahweh. Pagkalipas ng kidlat, narinig niya ang isang banayad na tinig. Now, this morning, I want to bring to you the topic that says, can we hear from God? Makakarinig ba talaga tayo sa Diyos? Si Elias po, kilala natin sa tawag na Elijah, ay nakaramdam po ng kapighatian at gusto niya makarinig mula sa Panginoon. But during this time, God didn't reveal Himself in an awesome voice, no? Dumaan yung earthquake, wala si Yahweh doon, wala ang Diyos doon. Dumaan ang lindol, may apoy, tapos may kidlat, pero wala ang Diyos. Hindi po sa lahat ng panahon ang Diyos ay kumakausap sa atin sa mga extraordinary way. But dito po, marinig natin sa verse 12, yung sinabi niya, but a still small voice. So may mga panahon pa lang kakausapin tayo ng Diyos, hindi sa mga extravagant things, hindi sa pamamagitan ng kamanghamanghang mga bagay, but in a still small voice, we can hear from God. But the question is, when God is speaking, nakikinig ba tayo sa Kanya? Church, maraming mga panahon na iniisip natin na marami tayong pagkukulang sa Diyos. At kailanman hindi po nagkukulang ang Diyos sa atin. Pinapakinggan po tayo ng ating Panginoon sa lahat po ng panahon. Ano po ang nais ko iparating? Simple lang po. Makakarinig tayo mula sa Panginoon kapag ang pandinig natin ay nakatuon sa Kanya at handang makinig sa Kanya. Ibig po sabihin, kung ang taong gusto makinig ay makarinig talaga sa Panginoon. Because people who wants to hear from God ay hindi po i-refuse ng Panginoon at hindi po tatalikdan ng ating Panginoon. So this is my challenge. Can we hear from God? The answer is this. Then, we have to listen to God. Minsan pa po nagbabalik ang inyong lingkod, Pastor Oji. Ang inyo pong awitin na narinig ay Beautiful ni Bethany De Leon sa kanyang album na Bethany De Leon. No? Now let's continue with our study. If can we hear from God? Meron po akong ilang points dito na gustong ibahagi sa inyo. God speaks to those who are willing to listen. Unang punto po yan. Ang nakakarinig lang sa Diyos, yung mga taong handang makinig. Hearing is reserved to those who are listening. You want to become deserving? You want to get the attention of God? Hindi mo kailangang magpakita ng maraming mga milagro para makuha mo ang atensyon ng Lord. Ang kailangan lang ng Diyos
ay ang isipan at ang pandinig na handang makinig sa ating Panginoon. So anong action na dapat natin gawin? Simple lang po. Turn off your cellphone, turn off your iPads, turn off your computers, and then tap to the connection of God. Connect in prayer. Yun po ang point na gusto ko iparating. Connect to God in prayer. Minsan kasi, busy na tayo sa ating mga trabaho at minsan nakakalimutan natin makakonect sa ating Panginoon. It's true. Kaya nga po, madalas natin challenge is no devotion, no breakfast. Kung ganun po ang commitment natin sa Lord, then we can attain personal relationship with God. We can attain a higher level of commitment before the Lord. No devotion, no breakfast. So turn off everything at keep in touch with the Lord. Alam niyo po, mahal na mahal kayo ng Panginoon. Mahal tayo ng Panginoon, hindi niya tayo pinabayaan. Ang gusto niya lang po ay para po sa ating kabubuti. But there are times na hindi natin naintindihan siya. Remember that in solitude, observing God's creation, we can hear from God. God speaks to those who are quiet before Him. If we are willing to keep silent, to close our mouth, and start to listen to God, we can hear from God. God longs to speak to us. Matagal na pong nag-aantay ang Diyos na kausapin tayo. Pero dahil sa ating kabisihan, nawalan tayo ng panahon sa Kanya. Ang ating mga pandinig ay nakatuon lang sa mga problema. Ang ating mga pandinig ay nakatuon sa ating mga barkada. Ang ating mga pandinig at ang ating atensyon ay nakatuon sa mga teknolohiya. At minsan nakakalimutan na natin siya. But my challenge for you, my dear sisters and brothers in Christ, start today to get deeper in our relationship with God. If your question is, can we hear from God? My answer is yes. And I'm hearing Him always. When we know how to listen to Him, we can hear from God. Kung available lang ang ating pandinig, kung ang ating puso lang po ay bukas, we can hear from God. And that is my desire to every Christian today, that you can hear from God, not just from your ear, but within your heart. God bless po at sana po ay pinagpala kayo sa umagang ito. And this message sana ay maghahatid sa atin ng reflection about the Word of God. God bless po. My soul is purchased by His blood. My life is hid with Christ on high, with Christ my Savior and my